Dameng, bakit mo ko iniwan agad? Sabi mo, hintayin kita dahil sasamahan mo lang si Paring Ipin sa pangingisda. Bakit hindi ka na umuwi? Lola, tama na po yan. Kahapon pa po kayo umiiyak eh. Baka mapano na kayo niyan. Hindi rin po kayo kumakain. Paano ako makakakain? Wala na ang lolo mo. Iniwan na niya tayo. Iniwan na niya ako. Masakit po sa atin lahat ang biglaang pagkamatay ni Lolo. Pero wala naman po tayong magagawa. Magpakatatag po kayo, La. Marami pa pong nagmamahal sa inyo. Nandito pa po ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Buong buhay ko lagi siyang nasa tabi ko. Hindi ko kaya. Lola? Lola! Lola, kung si Lola na himatay! Parang nabuwal na saging na basta na lang natumba si Lola Tati sa akin. Mabuti na lang maaga pang mga taong naroon. Nahalos kamag-anak lang din namin. Binuhat ni Chong ang Lola. Saka dinala sa silid. Sumunod naman ang iba pa naming kamag-anak at pinaypayan ng Lola. Ilang sandali lang, nagkamalay na rin siya. Muli na naman siyang umiyak na umiyak. La, tumahan na po kayo. Pilitin niyo rin pong kumain para hindi kayo manghina. Mabuti nga para sumunod na rin ako kay Dameng. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kapag nawala po kayo, paano na po ako? Sino na mag-aalaga sa akin? Pasensya ka na, Apo. Sa sobrang pagdadalamhati ko sa pagkawala ng lolo mo, nakalimutan na kita. Naiintindihan ko po kayo, La. Pero sana po, huwag niyo nang sasabihin na sana sumunod na kayo kay Lolo. Ang daya kasi ng lolo mo. Ang dami pa naming gustong gawin. Sabi pa niya, hihintayin pa niya si Chito. Masakit man po, kailangan po natin tanggapin ng maluwag sa dibdib natin ang nangyari. Hindi umimik si Lola. Basta umiyak lang siya ng umiyak. Napilit ko na rin siyang kumain kahit konti lang. Hindi pa niya nakakalahati ang pagkain. Umayaw na agad siya. Kahit anong pilit kong dagdagan niya ang kinain, ayaw na talaga niya. Pilit lang niyang tinutulak ang plato palayo. 5 araw lang ibinurol si Lolo Domeng. Pagkatapos nun, hinatid na siya sa huling hantungan. Nakasara na talaga ang kabaong nito mula pa nung burol. Dahil sa hindi na maganda ang lagay ng katawan niya. Dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig alat. Ang ikinamatay ni Lolo ay pagkalunod kasama ang mga kumpare niya. Inabot sila ng malakas na bagyo sa laot na siyang ikinasira ng bangkang gamit nila. Agad na natagpuan ang katawan ng dalawa nitong kasama. Samantalang si Lolo, inabot pa ng 3 araw. At sa kabilang isla pa nakita ang palutang-lutang niyang katawan. Umagos ang pagdadalamhati ng mga nakilibing. Nakaalalay ako kay Lola, kasama ng iba kong tiyahin. Tahimik lang akong lumuluha, habang nakatingin sa kabaong na ibinababa sa lupa. Inihagis ko na rin sa ibabaw ng kabaong ang hawak kong bulaklak. 1 buwan na rin ang nakakalipas mula nung mailibing si Lolo Domeng. Madalas ko pa rin makitang umiiyak si Lola. Awang-awa man ako. Wala akong magawa para kahit papano maibsan ko ang nararamdamang pighati ni Lola. Bakasyon nun sa eskwelahan, kaya marami akong oras para gumala. Minsan sinabi ko kay Lola na dadalawin ko lang ang puntod ni Lolo. Agad naman niya akong pinayagan at namitas pa siya ng bulaklak na sariling tanim sa bakuran niya para alay kay Lolo. Nang nasa sementeryo na ako,
Natanaw ko na may lalaking nakatayo sa harapan ng puntod ni Lolo. Hindi siya pamilyar sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang itsura niya, naapakan ko ang isang tuyong sanga na gumawa ng mahinang ingay. Biglang lumingon sa akin ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkakita ko sa kanya. Chong, ikaw nga! Kilala mo ako? Pwede bang malaman ang pangalan mo? Ako po to, si Nueva. Anak po ng pinsan niyong si Vima. 8 taon pa lang po ako noon nang umalis kayo papuntang ibang bansa. Nueva? Ikaw na ba yan? Yung batang lagi kong pinapaiyak? Ang laki mo na. Dalaga ka na. Ako na nga po to. Naku, Chong, tiyak na matutuwa ang lola. Pauwi pa lang sana ako sa atin eh. Chong, alam niyo na po pala. Kaya po ba dito kayo tumuloy muna? Oo eh. Gusto niyo mang umuwi noon. Hindi pwede. Hindi pa kasi tapos ang kontrata ko eh. Naiintindihan ko po. Para ba kay tata yan? Opo, tanim po ito ni Lola. Aha. Pwede bang ako na lang maglagay ng mga yan sa punto ni tatay? Oo naman po. Inabot ko na kay Chong ang mga bulaklak. Kinuha naman niya yon at saka inilagay ang mga yun sa puntod ni Lolo. Kita ko sa mukha ni Chong ang matinding kalungkutan at pagdadalamhati. Sa pagkakatanda ko 10 taon din siya sa Saudi. Hindi siya umuwi. Para mas malaki ang maipadala niyang pera sa mga magulang at kapatid. Nagbunga rin ang lahat ng paghihirap niya sa lupa ng kanyang ama. May kanya-kanya ng bahay ang 4 niyang kapatid. Napag-aral din niya ang mga to para makakuha ng magandang trabaho. Puro guro sa bayan ang mga trabaho ng mga kapatid niya. Maganda at malaki na rin ang bahay ng mga magulang niya. Masasabi ko na naging mabuti at mabait si Chong sa kanyang pamilya. Sayang nga lang, hindi na siya nahintay ni Lolo. May iba ka pa bang pupuntahan? Wala naman po, Chong. Dito lang talaga ang sadya ko. Mabuti nga po naisipan kong dalawin si Lolo. Kung gano'n, umuwi na tayo. Mukha kasing ulan eh. Sige po. Habang naglalakad, dun ko lang napansin na may nakaparada palang tricycle sa tabi ng daan. Napansin ko na may mga maleta at kahon sa likod at hanggang sa loob. Sa likod ng driver na ako sumakay, habang si Chong sa loob ng tricycle. Pagkatapos ng 20 minutos, nakarating na kami sa bahay. Gulat na gulat si Lola Tati nang makita si Chong. Napapaiyak pa nga siya habang palapit si Chong sa kanya. Agad na nagyakap ng mahigpit ang mag-ina. Mabuti naman umuwi ka na, anak. Wala nang tatay mo. Hindi ka na niya nahintay pa. Sinabi nga po ni Kuya Rocco nang tumawag siya sa akin sa telepono. Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakarating ng buro ni tatay. Hindi po talaga ako pinayagan ng boss ko kahit anong pakiusap ko. Naiintindihan naman yun ng itay mo. Ang importante, nandito ka na pagkatapos ng 10 taon. Sana naman ay dumito ka na, anak. Huwag ka nang aalis. Yun naman ang matagal ng hiling ng tatay mo. Hindi na po talaga ako aalis. Sayang nga po hindi na ako nahintay ni Itay. Hindi ko malang siya nayakap kahit sa huling sandali. Natigil lang ang malungkot na usapan ni na Lola at Chong nang biglang sumugod ang mga kapatid ni Chong at ilan naming kamag-anak. Lahat sila niyakap si Chong at kinumusta. Halos hindi na nga siya makita dahil sa pagdagsa ng mga kamag-anak na gusto siyang kumustahin. Kilala kasi si Tio Chito na mabait at matulungin. Sa pagkakaalam ko, halos lahat ng kamag-anak namin natulungan niya sa pera o sa pag-aaral sa mga anak nila. Maging ang mga kapitbahay na nakakakilala kay Chong ay pumunta rin sa bahay namin. Lahat din ng kamag-anak at kaibigan ay binigyan din niya ng mga pasalubong.
Nung gabi parang piyesta sa bahay. Maraming ipinaluto na pagkain at biniling alak si Chong. Mula sa malayo, pinagmamasdan ko si Tio Chito. Kahit tumatawa kasi siya, mababanaag mo pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Bakit nandito ka? Wala po la. Tinitignan ko lang po ang mga tao. Para po kasing piyesta dito sa atin eh. Noon pa man kilala si Chito na magaling makisama sa mga kamag-anak at kaibigan. Kahit matagal siya sa ibang bansa, hindi pa rin siya nagbago. Ang bait po talaga ni Chong kaya mahal siya ng lahat. Maiba ako. Kumain ka na ba? Opo la. Matutulog na nga po ako eh. Mabuti pa nga at lumalalim na rin ang gabi. Sige po la. Mauuna na po ako sa inyong matulog. Humalik lang ako sa pisngi ni Lola at saka na ako pumasok sa silid ko. Sa tagpong nakita ko kanina na magkakasama ang magpapamilya, hindi ko maiwasan ng mainggit. Anak kasi ako sa pagkadalaga ng aking ina. Nung 7 taong gulang pa lang ako, iniwan na niya ako kina Lola. Sabi niya kailangan daw niya magtrabaho sa malayong lugar para maibigay ang masaganang buhay para sa akin. Isang beses lang siya nagpadala nun ng sulat na may kasamang pera. Pagkatapos nun, hindi na siya ulit nagparamdam sa amin hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon umaasa pa rin ako na magpapakita siya sa akin. Sina Lola at Chong ang tumutustos sa pag-aaral ko. Wala akong masabi sa mga kabutihan nila sa akin. Ang pagmamahal ko kay Inay ay unti-unting napalitan ng galit at pagdaramdam. Marami akong iniisip ng gabing yun hanggang makatulugan ko na ang alalahaning yun. Kinabukasan paglabas ko ng bahay, nagkalat ang mga basyo ng bote. Agad ko na rin yun itinabi at nagwalis na rin ako. Gising na rin ng mga oras na yun si Lola. Nasa kusina siya at nagluluto ng almusal namin. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, nadatnan ko na dun si Chong. Kasalukuyan siyang nagkakape. Ang aga mo namang gumising. Hindi katulad ng ibang kaedad mo na tinatanghali sa higaan. Nasanay na po kasi ako, Chong. Kahit kailan hindi niya pinasakit ang ulo ko. Napakabait na bata at masipag pa. Matalino rin sa klase nila. Salamat nga pala, Nueva. Lagi ka nandyan para kay Inay. Nabanggit niya na ikaw lagi ang umaalalay sa kanya eh. Wala po yun, Chong. Sila na po ni Lolo ang tinuturing kong pangalawang magulang ko. Mahal na mahal ko po sila. Ang swerte naman namin sa'yo. May balita ka pa sa nanay mo? Naku, wala na po eh. Hindi na rin po ako maasa na magpapakita pa siya sa akin. May ilang taon na rin pong nakakalipas. Kung talaga magpapakita siya, sana noon pa. Naiintindihan kita. Pero sana wag mo munang husgan ng nanay mo. Kung sakali magpapakita siya balang araw, hayaan mo siya magpaliwanag kung bakit hindi ka na niya nagawang puntahan dito. Opo, nanay ko pa rin naman po siya. Nakikita ko na magandang pagpapalaki siya ni na itay at inay. Oo naman po. Binusog nila ako sa pangaral at pagmamahal. Kaya nga po hindi ko naramdaman na may kulang sa pagkatao ko. Kaya po kahit wala po si Inay, hindi ko na rin po hinahanap ang presensya niya. Hindi na nag-usisa pa si Chong tungkol kay Inay. Maya-maya lang, naghain na si Lola Tati ng almusal namin. Kaya natigil lang kwentuhan namin. Pagkatapos naming mag-almusal, nagpunta si Chong sa iba naming kamag-anak na hindi nakapunta kagabi. Nung bandang hapon naman, may mga kaibigan siyang dumating galing kabilang isla. Kaya naman nagpaluto siya kay Lola. Nasa balkonahe ako ng bahay at sila naman ay nasa ibaba. Kaya naman dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Nakapukaw sa akin ng pansin nang sabihin ng isa sa mga kaibigan ni Chong ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Gracia. Agad namang iniba ni Chong ang pinag-uusapan nila. Tila ang pagbanggit sa pangalan ng babaeng yun
ang nagbigay ng kakaibang atmosfera sa paligid. Nawala kasi ang masayang kwentuhan at kantsawan sa kanila. Mula nang dumalaw ang mga kaibigan ni Chong galing sa kabilang isla, napansin kong tila laging naglalakbay ang isip niya. Madalas ko rin siyang makita na nakatingin sa labas ng bintana at malalim ang iniisip. Kahit si Lola, napapansin na rin siya. Meron ka bang dinaramdam, Chito? Ha? Wala po, Nay. Kahit matagal kang nawala sa piling namin ng itay mo, kilala pa rin kita. Alam kong merong bumabagabag sa'yo. Tungkol ba ito sa trabahong iniwan mo sa ibang bansa? Hindi po tungkol sa trabaho ko na iniwan. Maayos ko pong natapos ang kontrata ko sa boss ko. Kung ganon, tungkol saan ang gumugulo sa isip mo? May kinalaman ba ang pagdalaw ng mga kaibigan mo na taga-ibang isla? Sa dati mo bang nobya na iniwan mo noon? Nay, wala po talaga. Iniisip ko lang kung anong pwede kong gawing negosyo ngayong nakabalik na ako. Yun ang pong iniisip ko. O sige, basta kapag may problema ka, huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin, ha? Nandito lang ako at handang makinig. Opo, Nay. Minsan narinig kong nag-uusap sina Lola at Tio Chito. Sinasabi ni Chong na gusto niya magtayo ng maliit na negosyo sa kanilang baryo. Para kahit papano, may mapagkuhanan kami. Sa totoo lang, halos lahat ng bangkan de motor na ginagamit ng mga bayaw niya sa pangingisda ay galing sa pera ni Chong. Ang tanging naipundar niya na masasabing kanya ay ang pinagawa niyang bahay na tinitirhan namin. Ano bang negosyong naiisip mo? Nakita po kasi akong bakanting lote dito sa lugar natin nung isang araw habang naglalakad-lakad ako. Iniisip kong bilhin tapos doon ko ilalagay ang mga kulungan ng baboy. Ah, pag-aalaga ng baboy ang gusto mo. Maganda yung naiisip mo. Kaya lang po wala akong masyadong alam eh. Madali na lang pag-aralan niya ang kung gugustuhin mo. Oo nga po tsaka marami naman siguro pong tutulong sa akin kung sakali. Oo naman, nandyan ang mga kapatid mo, pinsan at bayaw. Pwede kang humingi sa kanila ng payo o tulong. Tutulungan ko din po si Chong. Kapag wala akong pasok sa eskwelahan, pwede akong tumulong sa pagpapakain at paglilinis sa mga kulungan. Talaga? Salamat, Nueva ha. Dahil sa suporta niyo ni Nanay lumalakas ang loob ko na ituloy ang plano kong negosyo. Siyempre naman, susuportahan ka namin sa lahat ng gusto mo. Chito, matanong ko nga pala, wala ka bang nobyang naiwan mo sa ibang bansa? Wala po, Nay. Puro lang ako trabaho doon. Ganun ba? May balak ka bang mag-asawa kung sakali? Hindi ko po alam Kung sakali naman po na hindi na ako makapag-asawa, nandyan naman kayo ni Nueva Mas gusto ko pa rin na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Hindi habang buhay nandito ako. Si Nueva naman, may posibilidad na kunin siya ng nanay niya. O di kaya makapag-asawa. Ayoko na maiwan kang mag-isa. Ipaubahin na lang po natin sa Panginoon kung ano man po ang plano niya sa akin. Sa bagay nga, siya lang ang nakakaalam sa mangyayari sa atin. Nang sumunod na mga araw, inaasikaso na ni Tio Chito ang lupang gusto niyang bilhin. Malayo na yun sa kabahayan, kaya naman akma yun sa gusto niyang negosyo. Walang magrereklamo ng mga kapitbahay. Dahil 1 linggo na lang ang bakasyon ko, sinulit ko na yun. Pagkatapos kong tulungan si Lola sa gawaing bahay, nagpaalam na ako na pupuntahan lang ang kaibigan ko. Agad naman akong pinayagan ni Lola. Alam kasi niya na uuwi din ako bago dumilim. Malapit sa sementeryo ang bahay ng matalik kong kaibigan na si Susie. Naging malapit kami sa isa't isa. Dahil bukod tanging kaming dalawa lang ang nagpatuloy sa aming pag-aaral sa kolehiyo. At pareho pa kami ng kurso. Kahit 2 taon ang agwat ni Susie sa akin, hindi yun naging hadlang para mas maging malapit ako sa kanya kumpara sa kaedaran ko. Nang malapit na ako sa bahay ni na Susie,
Napasulyap ako sa isang bahay. May kalayuan yun sa bahay ng kaibigan ko. Ayon sa kanya, nag-iisa lang daw ang nakatira sa bahay na yun at isang albularyo. Sa tinagal-tagal ko nang pumupunta kina Susie, kahit minsan hindi ko pa nasisilayan man lang ang nakatira sa bahay na yun. Dahil sa abala ko sa kakaisip sa nakatira sa bahay na yun, hindi ko namalayan na nasa harapan na pala ako ng pinto ng bahay ni na Susie. At bumukas yun. Kanina ka pa ba dyan? Ha? Kararating ko lang. Nakatingin ka na naman sa bahay na yan. Sa tagal ko na kasing pumupunta dito sa inyo, hindi ko malang matsyempohan na lumabas ang kapitbahay niyong yan. Bakit? Magpapagamot ka ba? Ha? Hindi naman. Eh kasi albularyo siya. Baka kako kaya mo laging tinatanong kasi gusto mo magpagamot. Magaling ba siyang albularyo? Oo naman, marami na siya napagaling. Minsan nga, galing pa sa ibang isla ang mga nagpapagamot sa kanya. Bakit ngayon wala yata ang mga tao na nagpapagamot? Biyernes kasi ngayon, kapag ganitong araw, hindi talaga siya nanggagamot. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Ah, ganun ba? Oo, mabuti pa pumasok ka na. Dito na lang tayo magkwentuhan. May ginawang nilupak si nanay kasi alam niyang pupunta ka. Para meron daw tayong merienda. Siya nga pala. May dala rin akong tsokolate. Hiningi ko kasi yan kay Chong. Sabi ko ibibigay ko sa'yo. Nabalitaan nga namin na dumating na pala siya. Kaya ba matagal ka bago pumasyal ulit dito? Oo, lagi kasing may bisita sa amin. Nahihiya naman ako umalis. Marami laging ligpitin sa amin. Wala naman ibang gagawa kundi kami ni Lola. Sabi nga ni tatay sadya daw talagang mabait at galante yung Tio Chito mo. Sinabi mo pa. Nung bagong dating nga siya hindi maubos-ubos ang mga dumarating na kaibigan at kamag-anak namin. Parang pestahan sa dami ng pagkain na pinapaluto. Talaga? Ang saya naman sa inyo. Ikaw pa naman magkaroon ng galante at mabait na tiyuhin. Wala nang sasaya talaga. May pagmamalaki kong wika kay Susie. Marami pa kaming pinag-usapan. Tungkol kay Tito Chito lahat. Dahil nawili kami sa walang katapusan na kwentuhan, hindi ko na namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Pagsulyap ko sa orasan sa dingding, nagulat pa ako nang makitang malapit ng mag-alas 5. Nagmamadali na ako nagpaalam sa kanya at sa mga magulang niya na nagtataka pa sa pagmamadali ko. Lakad-takbo ang ginawa ko hanggang makauwi ako sa amin. Pasensya na po, Lola. Ngayon lang ako umuwi. Maaga pa naman. Tsaka kina Susie ka lang naman nagpunta Ayoko po kasing masira ang tiwala niyo sa akin Baka sa susunod, hindi niyo na ako payagan. Kahit kailan hindi mawawala ang tiwala ko sa'yo. Kilala na kita mula pagkabata. Alam ko naman na maayos ang pagpapalaki namin sa'yo ng lolo mo. Kaya hindi ka katulad ng ibang kabataan na naliligaw ng landas. Salamat po, La. Natapos na rin ang bakasyon ko. Naging abala na ulit ako sa pag-aaral. Sa paupahang bahay ako tumitigil sa bayan. Hindi kasi kakayanin kung araw-araw ako mag-uuwian. Tuwing Biyernes ng hapon ako umuwi. At tuwing Linggo naman ako bumabalik sa inuupahan ko. Dahil malimit akong wala sa bahay, wala akong kaalam-alam sa unti-unting pagbabago ni Tio Chito. 10 oras ng gabi yun. Hindi pa rin natutulog si Lola Tati. Hindi pa kasi umuwi si Tio Chito. Hindi rin kasi siya nagpaalam kung saan pupunta. Halos maidlip na sa upuan si Lola sa paghihintay sa anak. Nagulat pa si Lola nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Chong. Bakit ngayon ka lang, iho? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Pasensya na po, Nay. Napasarap lang po ang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko Hindi ko na namalayan ang oras. Kumain ka na ba?
Oho, tapos na po. Tara na pong matulog. Sige na, mauna ka nang pumasok sa silid mo. Sige po, Nay. Matulog na rin po kayo. Masama na sa inyo magpuyat. Nang humakbang si Chong papasok sa silid nito, nasundan na lang siya ng tingin ni Lola. Ngunit biglang natigilan si Lola nang mapansin niya ang anino ni Chong. Napaantanda pa siya. Sabay usal ng panalangin na sana mali lang siya nang nakita. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Lola sa kakaisip sa nakita niya sa anino ni Chong. Iniisip niya na baka guni-guni lang niya yon. O baka naalimpungatan siya dahil sa biglang pagdating ng anak niya. Biyernes ng hapon nakauwi na ako sa amin. Naabutan ko pa si Lola Tati na tila malalim ang iniisip. Kaya hindi napansin ang pagdating ko. Nasa harapan na kasi niya ako. Pero para bang tagus-tagusan ang tingin nito sa akin. La, ayos lang po ba kayo? Nueva, kanina ka pa ba nariyan? Hindi pa naman ganong natatagalan. May problema po ba? Wala naman. Teka, magmerienda ka muna dyan. Nagdala kasi ng pansit ang Tia Meli mo. Mamaya na lang po. Aayusin ko lang po ang mga gamit ko. Kailangan ko pa po kasing ibabad ang mga uniforme ko eh. Hanggang sa makatalikod ako, wala akong narinig na tugon kay Lola Tati. Pinagkibit-balikat ko na lang ang inaasal ni Lola. Naisip ko na baka naaalala na naman niya si Lolo. Hindi naman kasi nawawala ang pangungulila niya rito. Nasa gilid ako ng bahay nang makita ko ang pagdating ni Tio Chito. Tatawagin ko sana siya pero may kakaiba ko napansin sa kanya. Tila babalisa siya at papaling-paling ng tingin. Dahil madilim sa kinaroroonan ko, hindi niya ako nakita. Sa hapunan naman hindi sumabay sa amin si Tio Chito. Sabi niya busog pa siya dahil kumain siya sa bahay ng kaibigan. Dahil sa kakaibang ikinikilos ni Chong, hindi ko na napigilan na magtanong kay Lola. Wala po ba kayo napapansin na kakaiba kay Chong? Katulad ng ano, Iha? Basta po, parang may kakaiba sa kanya eh. Ang hirap po ipaliwanag. Baka pagod lang ang Chong mo. Hindi naman kasi biro yung pag-aasikaso sa babuyan niya. Oo nga po, nangako pa naman akong tutulong. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakatulong. Ang dami kasing gawain sa eskwelahan eh. Naiintindihan naman namin. Ang intindihin mo na lang ang pag-aaral mo. Tsaka ka na lang tumulong kapag wala ka na masyadong ginagawa. Bukas po, baka pwede akong tumulong kay Chong sa paglilinis sa mga kulungan. Hindi pa ata siya nakakakuha ng mga tauhan eh. Hindi pa nga eh. Ayaw naman niya akong patulungin. Baka daw mapagod lang ako. Tama naman po si Chong. Dumito na lang po kayo sa bahay. Pareho talaga kayo ni Chito. Tingin sa akin eh, uugod-ugod na at wala nang silbi. Hindi naman po sa ganon. Kaya lang po, mas gusto namin na hindi nyo napagurin ang sarili nyo. Mag-enjoy na lang po kayo sa buhay. Nang mga sumunod na araw, nalaman na lang ni Lola Tati na ipinaubaya na muna ni Chong ang babuyan niya sa isang kaibigan na nakatira sa kabilang isla. Malimit daw kasing sumakit ang ulo ni Chong. Mas gusto raw nito magpahinga muna sa bahay. Mabuti pa siguro anak magpatingin ka na sa doktor. Wala lang po ito, Nay. Sakit lang po ito ng ulo. Mawawala rin to. Napapansin ko rin kasi ang pagbaba ng timbang mo. Mabuti nang maagapan kung meron kang karamdaman. Sa sobrang kakaisip lang po ito ng pinasok kong trabaho, makakabawi din po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Baka mamaya kayo naman ang magkasakit. Pero anak, Ayos lang po talaga ako, Nay. hindi na rin naman nagpumilit pa si Lola Tati. Nawala na rin naman ang kanyang pag-aalala kay Chong. Nang sumunod na araw kasi, naging masigla na rin siya at naging magana rin kumain.
Pero wala kaming kamalay-malay ni Lola na sa kabila ng kasiglahan ni Chong, meron ng masamang nangyayari sa kanya na kahit si Chong, hindi yun alam. Naging maayos naman ang babuyan ni Tio Chito, kaya lang hindi sang-ayon ng mga kapatid niya na sa ibang tao niya ipagkatiwala ang pamamahala sa babuyan niya. Iisa kasi ang sinasabi nila. Hindi daw mapagkakatiwalaan ang kaibigan nito. Dapat daw sa kamag-anak na lang nila ipinamahala. Isang araw, hindi na nakatiis na maglabas ng saloobin si Chong kay Lola. Bakit ba ganyan ang mga kapatid ko? Pati pagdidesisyon ko sa babuyan ko, pinakikialaman nila. Wala ba silang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon, iho. Nagmamalasakit lang sila sa'yo. Kilala kasi namin ang mga kaibigan mo pero ang isang to, ngayon lang namin nakilala. Matagal mo na ba siyang kaibigan? Kailan ko lang po siya nakilala. Sila ni Bayaw magkakilala talaga. Pero alam ko po na mabuti siyang tao at mapagkakatiwalaan. Minsan na po niyang niligtas ang buhay ko. Sapat na ba yon para ipagkatiwala mo sa kanya ang negosyo mo? Oo, alam ko po na hindi niya ako lolokohin. Kaya sana po, pagsabihan niyo yung mga kapatid ko. Huwag na po nila akong pakialaman pa. Huwag kang mag-alala, iho. Sasabihan ko sila para wala nang tampuhan na maganap. Sa paglipas ng mga araw, kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Chong. Madalas siyang nagiging bugnutin. Sa akin lang siya kalmado kapag kausap ako. Madalas tuloy na pangilagan na siya ng mga tao sa amin. Chong, pwede po bang pumunta ngayon sa babuyan niyo? Oo naman. Nabalitaan ko po kasi na nanganak na yung inahin ninyo. Sige, pumunta ka lang doon. Nandun naman yung kaibigan ko eh. Tanungin mo sa kanya kung nasa yung kulungan ng inahin na bagong panganak. Masaya ako na lumabas ng bahay. Magkikita rin kasi kami ni Susie at sabay na kaming pupunta sa babuyan ni Chong. Pagdating sa tagpuan namin, naroon na si Susie. Agad na rin kaming umalis. Sa magkasangang daan, ang kaliwa ay papuntang sementeryo. Ang kanan naman ay papunta sa babuyan ni Chong. Ilang minuto lang ang lakaran patungo ron. Pagdating doon, hinanap kagad namin ang kaibigan ni Chong. Pero hindi namin siya mahagilap. Ang laki naman pala ng lupang nabili ng tiyuhin mo. Pwede pa siyang magpatayo ng bahay niya dito eh. Sinabi mo pa, pero nasan kaya ang kaibigan ni Chong? Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi. Baka nagpapakain ng mga baboy. Maglakad-lakad na lang muna tayo. Sige, baka makita rin natin ang kaibigan ni Chong. Agad namin nakita ang kulungan ng inahin kasama ng mga biik nito. Marami din palang nadagdag na kulungan ng baboy. Nung huli kasi ako nagpunta, iilan pa lang ang kulungan na naroon. Naikot na namin ang buong lugar. Hindi pa rin namin nakita ang kaibigan ni Chong. Baka may pinuntahan ng kaibigan ng Chong mo. Imposible naman kasi na nalibot na natin ang buong lugar eh. Hindi natin siya mahanap. Baka nga, pero dapat hindi niya iniiwan ang lugar na to. Wala pa nga kasing nakukuha ng ibang tauhan si Chong. Wala daw magustuhan ng kaibigan niya. Mabuti pa umuwi na tayo. Tingnan mo oh, mukhang uulan na. Sige, tara na. Nang makaalis kami, tsaka naman lumabas ang kaibigan ni Chong na kanina pa pala nagtatago sa likod ng malaking puno. Matalim ang mga mata niyang nakatingin sa amin ni Susie habang naglalakad kami palayo. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Chong na balot at may medyas pa. May sakit po ba kay Chong? Para akong tatrangkasuhin eh. Uminom na po ba kayo ng gamot? Oo, binigyan na ako ni nanay ng paracetamol. Mabuti pa po magpahinga na kayo sa kwarto niyo. Habang nasa bayan ako, wala akong kamalay-malay na may nangyayari na kay Chong. Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi sa bahay. Hanggang maging 1 linggo na yun, hinahanap na siya ng mga kapatid, Bayaw,
at iba naming kamag-anak. Nawawala na ng pag-asa ang lahat na makita pa siya. Nang isang hapon, isang barangay tanod ang nag-uwi kay Chong. May nagdala raw rito sa barangay at sinasabing pag-gala-gala ito sa kalye na parang nawawala sa sarili. Madungis at nagugutom ng matagpuan ito. Saan ka ba nagpunta, anak? Bakit basta ka na lang umaalis nang hindi nagpapaalam? Matagal ba talaga akong nawala? Oo, sobrang nag-aalala na nga kami sa'yo kung saan-saan ka na namin hinanap. Ang tanda ko lang kasi, gusto ni tatay na sumama ako sa kanya. Tama, magkasama kami ni tatay. Ano bang sinasabi mo? Patay na ang tatay mo. Patay na ba siya? Pero bakit? Tingin ko, buhay na buhay pa siya at ilang araw ko siyang nakasama. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo, pero matagal na siyang patay. Baka namimiss mo lang siya kaya akala mo nakikita mo siya. Siguro nga po. Ang mabuti pa ay maligo ka muna. Ipaghahanda na rin kita na makakain. Nang gabing yun, habang mahimbing na natutulog si Chong, nag-usap-usap si Lola at mga tsuhin at tiyahin ko kung ano ang gagawin nila kay Tio Chito. Sa naging pag-uusap nila, lahat sumang-ayon na ipatingin sa espesyalista si Chong. Meron ding haka-haka na baka nakuha nito ang sakit nung nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. Kinabukasan, kasama ang bayaw at isang kapatid na guro, sinamahan nila si Chong sa pinakamalaking ospital sa bayan. Ngunit normal naman ang pagsusuri sa kanya. Wala daw itong diferensya. Nang maiuwi, naging normal naman ang kilos ni Chong ng mga sumunod na araw. Hindi ko alam kung bakit naiisip niyong may sakit ako eh. Hindi na niyo ako pag-iisipan ng kung ano-ano dahil mismong doktor na nagsabi sa inyo na wala akong diferensya. Huwag ka namang magalit. Nag-aalala lang ang mga kapatid mo sa'yo. Wala silang masamang intensyon. Hindi kaya ginagawa nila ito dahil galit sila sa akin? Dahil mas gusto ko sa ibang tao ipamahal ang negosyo ko? Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa kanila? Chito, hindi ganyan ang mga kapatid mo. Huwag mo naman sana silang sumbatan ng ganyan. Bakit hindi? Ang dami kong isinakripisyo para sa pamilyang to. Kinalimutan kong sarili kong kaligayahan para sa inyo. Iniwan kong nobya ko. Di ba pa sapat yun? Gusto niyo yata habang buhay ko na lang kayong pagsilbihan eh. Sige na anak, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Basta ba lagi kang mag-iingat. At sana, wag mo nang uulitin yung basta-basta ka na lang mawawala ng matagal. Pasensya na, Nay, kung nakapagsalita ako ng masama sa inyo. Tingin ko kasi nasasakal na ako eh. Patawarin mo kami kung gano'n ang nararamdaman mo. Kakausapin ko din ang mga kapatid mo. Salamat po't naiintindihan niyo ako. Gaya ng hiling ni Chong, hinayaan na nga lang siya ng mga kapatid niya. Maging si Lola, hindi na rin siya pinapakialaman sa mga ginagawa niya. Hanggang mapeste ang mga alaga niyang baboy. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga baboy sa hindi malamang dahilan. Ang nakakapagtaka, tanging mga alaga lang niyang nagkasakit. Muling bumili si Chong ng 2 inahin at 1 lalaking baboy. Ngunit sa kasamaang palad, ganun ulit ang nangyari. Nag-isip na lang ng ibang mapagkakakitaan si Chong. Ngunit laging ganun na lang ang nangyayari. Tila nasa kanya ang problema. Para siyang may dalang malas. Hanggang dumating na magkasakit siya ng malubha. Ilang beses din siyang isinugod sa ospital. Pero paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na wala silang nakikitang diferensya kay Chong. Na labis na ipinagtataka namin. Minsan na ikwento ko yun kay Susie. Awang-awa na kasi ako sa kalagayan ni Tio Chito. Minsan nga narinig kong binanggit ni Lola Tati sa tiyahin ko na naubos na raw ang ipong pera ni Chong. Parang dinapuan ng sumpa.
O di kaya kamalasan ng tiyong mo. Pwedeng tama ang mga doktor. Wala talaga siyang sakit. Kung makikita mo lang ang itsura ni Tio Chito, hindi mo sasabihin na wala siyang sakit. Pwedeng sa paningin niyo lamang siya may sakit. Dahil yun ang dapat niyong makita para mapaniwala kayong may sakit nga siya. Ha? Hindi kita maintindihan. Tingin ko, hindi doktor ang kailangan ng tiyong mo, kundi magaling na albularyo. Bakit albularyo? Ano sa tingin mo ang nangyayari sa tiyuhin ko? Sa tingin ko, kinukulam ang tiyuhin mo eh. Sino naman ang gagawa nun? Mabait at magaling makisama si Tio Chito. Wala siyang kagalit na kahit sino. Buong buhay din niya, inilaan niya sa pamilya namin para mabigyan niya lahat ng magandang buhay. Medyo nagsusungit na nga lang siya netong huli. Siguro dahil laging masama ang pakiramdam niya. Pero hindi naman sapat yun para may magalit sa kanya. Pwedeng inggit ang ugat kaya kinulam ang tiyuhin mo. Alam mo ba na nauubos na ang lahat ng ipon niya? Hindi na rin siya makakapagpundar ng bagong negosyo. Ano pa bang kaiinggitan sa kanya? Bakit hindi pa niya tigilan ng tiyuhin ko? Hindi ko kayang sagutin ang bagay na yan. Pero kailangan natin matulungan agad ang tiyuhin mo bago mahuli ang lahat. Ano bang mangyayari kapag hindi natin maagapan ng tiyuhin ko? Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Ang mabaliw siya o mamatay. Depende yan sa gustong mangyari ng taong nagpakulam sa kanya. Tulungan mo ko, Susie. Anong gagawin natin? Nasa malapit lang ang taong maaaring makatulong sa atin. Ang kapitbahay niyo? Kaya lang araw ng Biyernes ngayon, hindi siya tumatanggap ng bisita. Di bale, puntahan na lang natin siya bukas. Ang importante, may naiisip na tayong solusyon. Umuwi na muna ako sa amin. Sinabi ko kay Susie na maaga akong babalik sa bahay nila. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Chong na nasa sala. Masakit di umanon siya nito at hindi makakain. Uminom po kayo ng maligam-gam na tubig. Baka po nalamigan ng tiyan niyo. Teka lang po, ikukuha ko lang kayo. Salamat, Nueva. Mabuti ka pa. Kahit lagi akong galit, hindi pa rin nagbabagong trato mo sa akin. Naiintindihan ko naman po kayo eh. May sakit po kayo. Kaya siguro laging mainit ang ulo niyo. Mabuti ka pa. Kahit bata ka pa, malawak na ang pangunawa mo. Inumin niyo na po to, Chong. Sana po ay pilitin ninyong kumain para hindi kayo manghina. Pinipilit ko naman eh. Kaya lang, lalo akong nangihina. Hindi ko alam kung bakit. Chong, may itatanong sana ako sa inyo. Ano yun? May alam ba kayo na taong maaaring magalit sa inyo? O di kaya nais kayong paghigantihan? Wala eh. Bakit mo naman naitanong yan? Bahalang po makatulong sa inyo. Sa paano naman makakatulong ang sinasabi mo? Posible po kasing may kumukulam sa inyo. Ano? Imposibleng sinasabi mo, Nueva. Walang gagawa niya sa akin. Paano niyo po ipaliliwanag ang nangyayari sa inyo? Nakikita namin may sakit kayo. Pero ang tingin sa inyo ng mga doktor na tumitingin sa inyo, walang sakit. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yan. Gusto ko po kayong gumaling na. Ayoko po na nahihirapan kayo ng ganyan. Ipasa Diyos na lang natin ang anumang nangyayari sa akin. Handa naman ako sa kung ano man ang magiging kapalaran ko eh. Dama ko sa mga salita ni Chong ang labis na kalungkutan ng mga oras na yun. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaiyak na lang. Maraming tanong sa isipan ko. Bakit kung sino pa ang mabuti at mabait? Siya pa ang labis na pinahihirapan. Kahit walang pahintulot ni Chong, pumunta pa rin ako sa albularyo na kapitbahay ni na Susie. Magkasama kami nagtungo sa bahay nito. Nang magbukas ng pinto ang albularyo, namangha ako dahil sa itsura nito. Hindi kasi yun ang inaasahan kong makakaharap ko.
Akala ko kapag sinabing albularyo, matandang lalaki o babae dapat. Ang kaharap ko ay halos kaidaran lang ng tiyuhin ko. Marahil matanda lang ng konti kay Chong. Matutulungan niyo po ba kami? Kailangan ko munang makita at masuri ang tiyuhin mo para malaman ko kung anong klaseng kulang bang ginawa sa kanya. Kaya alam po ayaw niyang pumunta rito. Hindi kasi siya naniniwala sa albularyo. Siguro po dahil matagal siya nagtrabaho sa ibang bansa. Bago ko gamutin ang tiyuhin mo, dapat bukal sa loob niya ang pagpapagamot sa akin. Mahirap kasing gamutin ng isang tao na hindi naniniwala na kaya ko siyang pagalingin. Nakikiusap po ako sa inyo, Manong. Ayoko pong nakikita siyang naghihirap. Naging mabuti po siya sa akin at sa iba pa. Kahit sa ganitong paraan man lang, makaganti ako sa kabutihan nilang mag-ina sa akin. Sige. Titignan ko kung anong magagawa ko. Hanggat hindi ko siya nasusuri, hindi ko malalaman kung nakulang nga ba talaga ang tiyuhin mo. Maraming salamat po, Manong. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa nang marinig ko yun na sinabi ng albularyo. Maging si Susie na tahimik lang na nasa tabi ko ay kita ang saya. Nang araw na yun, sumama sa amin ang albularyo. Ngunit pagdating namin sa bahay, nagkakagulo sila. Nawawala daw si Chong kanina pa. Hindi malaman kung saan nagpunta. Kanina nandito lang siya ay bigla na lang siya nawala sa silid niya. Sino po ang naghahanap sa kanya? Ang mga tiyuhin mo. Dumito ka na lang, Apo. Hayaan mo na lang sila sa paghahanap. Sige po, Lola. Siya nga po pala. May kasama po ako. Sino ang kasama mo, Apo? Isa po akong albularyo. Dito rin po ako sa baryo na ito nakatira. Kaya pala parang pamilyar ka sa akin. Ano ang kailangan mo sa amin? Albularyo ka mo? Nandito po ako dahil sa pakiusap ng apo nyo. Gusto niya pong suriin ko si Chito. Ganun ba? Pero narinig mo naman siguro, nawawala ang anak ko. Maghihintay po ako hanggang mamaya. Baka makita na rin siya. Hindi ko kasi alam kung papayag siya na magpatingin sa'yo. Hindi kasi naniniwala ang anak mo sa albularyo eh. Ganun po ba? La, subukan lang po natin. Baka si Manong Eman lang po makakatulong para gumaling si Chong. Baka kasi may kumukulam sa kanya. Sabi ng mga kapatid niya, baka nakuha ng Chong mo ang sakit niya habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Wala naman po masama kung susuriin siya ni Manong Eman, di ba? Ay, wag na muna natin yan pag-usapan. Ang unahin muna natin ang hanapin ng Chong mo. Naramdaman kong ayaw nang makipag-usap ni Lola. Kaya hindi ko na lang ipinilit ang gusto kong mangyari. Nang tignan ko ang albularyo, blanko ang mukha nito. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin siya na aalis na. Pero bago yun, sinabi muna niya sa amin na nasa sementeryo si Chong. Nasa harapan ng puntod ng ama nito. Noong una hindi kami agad naniwala ni Lola. Ako na ang nagpresenta na pumunta sa sementeryo. Nakita ko nga si Chong doon. Nakahiga sa lupa sa harap ng puntod ni Lolo. Narinig ko pa ang mga sinabi niya na labis na nagpaantig sa puso ko. Patawarin niyo po ako, Tay. Binigo ko kayo ng maraming beses. Sana nahintay niyo pa ang pagbabalik ko. Sana nakabawi man lang ako sa inyo. Chong, Ha? Anong ginagawa mo rito? umuwi na po tayo. Hinahanap ka na po ni Lola. Hindi ko alam kung may mukha pa akong iharap sa kanila. Kahit kay inay. Binigo ko rin siya. Huwag niyo na po isipin yan. Mahal ka po ni Lola. Lagi ka po niya ipinagmamalaki mula noon hanggang ngayon. Kahit pa ang mga kapatid niyo. Chong, umuwi na tayo. O sige.
Nang tumayo si Tio Chito, dahil matindi pa ang sikat ng araw ng mga oras na yun, may kakaiba akong napansin sa anino niya. Kinurap-kurap ko pa ang mga mata ko para matiyak na hindi lang ako pinaglalaruan ng imahinasyon ko. Pero naroon pa rin talaga ang dalawang anino. Nang sulyapan ko si Chong, nagtataka ang tingin niya sa akin. Nagpatiuna na si Chong sa paglalakad habang ako'y nasa likod niya. Dalawa pa rin ang anino ni Chong. Ang nakakabahala, ang isang anino ay may dalawang sungay na tila isang hayop. Nawala lamang ang isang anino ni Chong na makauwi kami sa bahay. Sinalubong agad si Chong na mahigpit ni yakap ni Lola at ng iba pang naroon. Ako naman tila wala sa sariling nagtuloy-tuloy lang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na pinansin ang mga tanong nila kung saan ko natagpuan si Tio Chito. Nung nakaupo na ako sa sala, noon ko lang napansin na merong Santo Niño. Nagtataka ako kung saan galing yun. Nung hapunan kami lang dalawa ni Lola ang magkasalo, nagpahatid lang ng pagkain si Chong sa silid niya. Mula sa kusina, tanaw ang Santo Niño sa sala. Kaya naalala ko yung tanungin kay Lola. La, saan po galing ang santo sa sala? Sa Tia Meli mo. Dito muna niya ipinalagay sa bahay natin. Ganun po ba? Lola, meron sana akong sasabihin sa inyo. Ano yun? Sa tingin ko po, kailangan na po natin ipagamot si Chong. Kanina po kasi, may nakita akong anino niya. Nakita mo rin? Kung ganon, hindi ko lang guni-guni yun. Nakita niyo rin po pala? Oo, Apo. Natatakot na po ako, Lola. Baka kung anong gawin ng nilalang na yun kay Chong. Hihingi tayo ng tulong sa albularyo. Sa ayaw at sa gusto ni Chito, ipapagamot natin siya. Nang gabing yon, lumipat ako sa silid ni Lola. May naririnig kasi akong ingay sa loob ng silid ni Tito Chito. Naririnig din pala yun ni Lola. Gustong-gusto na nga niyang puntahan pero pinigilan ko siya. Huwag na po, Lola. Si Chong lang yung gumagawa ng ingay sa kwarto niya. Baka kung ano ang nangyayari sa kanya. Magdasal na lang po tayo. Ganon nga ang ginawa namin ni Lola. Taimtim kami nagdasal para sa kaligtasan ni Chong. Ngunit sa gitna ng aming pagdarasal, bigla kami nakarinig ng malakas na ingay sa kabilang silid. Hindi na nakatiis si Lola. Mabilis siyang nagtungo sa kabilang silid. Ako naman kahit natatakot, sumunod pa rin ako kay Lola. Pagdating namin sa silid ni Chong, nadatna namin siyang mahimbing na natutulog sa kama niya. Maayos din ang buong silid nito. Nagkatinginan pa kami ni Lola Tati. Pareho ang laman ng isip namin kung saan namin naririnig ang ingay kanina. Pagtingin namin, nasa sahig na ang Santo Niño at basag na. Nakatingin lang ako habang itinatabi yun ni Lola. Bumalik na lang kami sa silid at pinilit makatulog. Kinabukasan, kahit puyat gumising pa rin si Lola para magluto ng almusal. Sabay naman kami nagising ni Chong. Ngumiti pa siya sa akin. Sa silid ka ba ni nanay natulog? Opo. Natatakot po kasi ako kagabi eh. Bakit? May nangyari ba kagabi? Pasensya na, maaga ako nakatulog eh. Kasi po, merong ingay na naririnig sa silid niyo. Pagpunta naman po namin, mahimbing kayong natutulog. Baka naman sa kapitbahay lang natin ang maingay na yon. Siguro nga po. Ang mabuti pa, tayo na sa kusina. Sigurado nakahanda na ang almusal natin. Naamoy ko ng sinangag ni nanay na maraming bawang. Agad naman akong tumalima kay Chong. Sakto nga naghahain na si Lola. Ako na lang ang naglagay ng mga plato at kubyerto sa mesa. Minabuti ko na rin na wag nang banggitin ang tungkol sa nabasag na santo.
Habang kumakain kami, kinukumbinsi ni Lola Tati si Chong na pumayag ng magpasuri sa albularyo. Pero matigas ang pagtanggi niya. Wala kang nagawa ang mga doktor eh. Paano naman ako mapapagaling ng albularyo? Kaya nga walang makitang sakit sa'yo ang mga doktor. Baka albularyo makakatulong sa'yo. Respetuhin niyo po sana ang desisyon ko. Ayoko po magpatingin sa kung sino mang albularyo. Kasi anak, may napansin kaming kakaiba sa anino mo. Hindi pangkaraniwan. Ano pong ibig niyo sabihin? Meron pang ibang nilalangan nasa kwarto mo. Pareho namin yun nakita ni Nueva. Nay, huwag niyo pong takutin ang mga sarili niyo. Wala pong ibang nilalang sa katawan ko. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Pagbigyan mo na ako. Bilang nanay mo, magpatingin ka na sa albularyo. Mangiyak-ngiyak na nun si Lola Tati. Pero hindi talaga niya napapayag si Chong. Gusto ko rin sana siyang kumbinsihin. Pero naisip kong hindi nga niya pinakinggan si Lola. Ako pa kaya na pamangkin lang niya. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang paglubha ng karamdaman ni Chong. Makailang ulit pa rin siyang nagpatingin sa mga doktor. Pero ganun pa rin ang sinasabi nila. Wala silang makita na anumang sakit niya. Dumating ulit ang bakasyon. Umuwi muna ako sa amin para makasama sina Lola. Kahit ako nagulat sa itsura ni Chong. Para siyang kalansay sa sobrang payat. Chong, bakit ganyan na pong itsura niyo? Para kayo hindi na kumakain. Kumakain pa rin naman. Kaya lang, hindi lang tumataba. Buti, bakasyon na kayo. Oo nga po Matagal-tagal ko na rin po kayong makakasama. Kapag nasa bahay ako, lagi kong pinagmamasdan si Chong. Lagi kasi siyang malungkot. Nabanggit din ni Lola na wala nang pumupuntang kaibigan niya. Simula nang igupo ng hindi malamang sakit. Malimit pa rin daw makarinig ng ingay si Lola sa silid ni Chong. Minsan pangaraw, isang napakalaking boses. Wala pa daw siyang sinasabihan sa mga anak sa takot mahusgahan. Baka daw kasi lalong mapasama ang tingin kay Tio Chito. Minsan dinalaw ko si Susie sa kanila. Sa bahay lang kasi nila ako nakakapaglabas ng saloobin ko. Nakakaawa naman ang Chong mo, no? Nasa ganun na nga siyang kalagayan. Iniwan pa ng mga kaibigan niya. Kung kailan kailangan niya ng suporta ng mga yun. Diyan mo talaga makikilala ang mga tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Alam mo bang tinatanong ka ni Manong Eman? Sabi ko, hindi niyo makumbinsi ang tiyuhin mo. Nauubos na raw kasi ang oras. Anong ibig niyang sabihin? Hindi niya pinaliwanag. Siguro kailangan na talaga na magamot ang tiyuhin mo. Noong umuwi ako sa amin, nadatnan kong namimilipit sa sakit si Chong. Kung saan-saan parte ng katawan niya itinuturo ang masakit. Tanging kami na lang ang karamay niya sa mga ganong pagkakataon. Minsan kasi, sinabi ng isa naming kamag-anak na baka umaarte na lang daw si Chong. Bakit daw walang makitang sakit sa kanya ang mga doktor? Mismo mga kapatid nga niya, hindi na rin nakikisimpatya sa kanya. Minsan narinig kong nakikipagsagutan si Lola sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos kayong tulungan ng anak ko na maiahon sa hirap, ito pang igaganti niyo sa kanya. Hindi na nga kayo nakakatulong. Kung ano-ano pang sinasabi ninyo, mga walang utang na loob! Tara na po sa bahay, La. Hayaan niyo na lang po sila. Sumusobra na kasi sila eh. Bakit hindi na lang sila manahimik? Sinisiraan pa nila ang Tio Chito mo. Wala rin pong maidudulot na mabuti kung makikipagtalo pa po kayo sa kanila. Isa pa yung mga asawa ng mga tiyahin mo. Akala mo mga kusino na. Si Chito naman ang bumili ng bangkang demotor nila.
Sadya po talagang may mga taong hindi marunong lumingon sa mga taong pinagkakautangan nila ng loob. Awang-awa na kasi ako sa tiyuhin mo. Kesyo ba wala na siyang pera? Basta na lang siyang tilalikuran ng mga taong tinulungan niya. Hanggang makapasok ng bahay, hindi pa rin tumitigil sa paglalabas ng sama ng loob si Lola. Noon ko napansin na nakatayo pala sa labas ng pintuan ng silid niya si Chong. Chong? Oo anak, pasensya ka na kung nagising kita sa ingay ko ha. Hindi ko na kasi napigilan ng sarili ko. Narinig ko po ang lahat. Hayaan niyo lang po sila. Nakakapuno na rin kasi sila eh. Parang hindi na kinabang sa'yo. Huwag niyo lang po silang pansinin. Ipasa Diyos na lang po natin ang mga ginagawa nila sa atin. Tama po si Chong. Kita niyo nga siya. Hindi na apektado sa mga sinasabi ng mga tao. Ay, sadya kasing mabait ang tiyuhin mo. Pero gusto ko lang siyang ipagtanggol sa mga taong yon. Tama naman kayo. Wala rin namang may dudulot na mabuti sa pakikipagtalo sa kanila. Meron din pala akong sasabihin sa inyo. Ano yon, iho? Gusto ko na sana magpatingin sa albularyo. Talaga ba? Opo, kung pwede ngayong araw na rin to. Pwede ba natin siyang puntahan ngayon? Pwede po. Tuwing Biyernes lang naman po siya hindi naggagamot. Tuluyan nang napaluha si Lola Tati. Dahil galing na rin mismo kay Chong na gusto na nitong magpatingin sa albularyo. Nang araw na yun, pinuntahan namin si Manong Eman. Malayo pa lang kami nakita na namin siyang nasa labas ng bahay niya. Waring alam nito ang aming pagpunta. Nang makalapit kami, agad na rin niya kaming pinatuloy sa bahay niya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok ako sa bahay niya. Noon kasi, sa labas ko lang siya nakakausap. Makulay ang bahay niya. Puro matitingkad na kulay ang mga kasangkapan na naroon. Maging ang pintura ng dingding ng bahay ay kulay lila. Ang mga kortina ay matingkad na kulay pula. Merong maliit na altar sa pinakasala ng bahay. May iba't ibang kulay at laki ng kandilang nakasinde sa ibabaw nito. Mabuti na kapag isip-isip pa na rin na magpagamot sa akin. Gusto ko kasing gumaling alang-alang kay inay at sa pamangkin kong si Nueva. Nauunawaan ko. Mabisa talagang dahilan ng mga mahal natin sa buhay para labanan ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Sa tingin mo kaya kulang ang sanhi ng pagkakasakit ko? Yun ba kaya ang dahilan kaya hindi malaman ng mga doktor ang tunay kong sakit? Hindi lang basta kulam ang iginawad sa iyo ng taong yon. Matinding sumpa na hanggang kamatayan dadalhin mo. Laging nakasunod ang anino niya sa iyo. Lagi siyang nakabanday sa bawat paghihirap mo. Hindi kita kayang gamutin dito. Ha? Pero akala ko magagamot mo ako. Kaya nga nandito kami ngayon. Kailangan mong tumawid sa dagat para hindi ka niya masundan pa. Doon kita gagamutin. Nagkatinginan kami ni Lola sa ipinahiwatig ng albularyo. Nang araw na yun, hinanda namin ang gamit ni Chong at ilan naming gamit. Kahit kasagsagan ng sama ng panahon, pumalaot pa rin kami dahil sa utos ng albularyo. 4 na oras din kami naglakbay sa laot bago narating ang isang isla. Mahilo-hilo kami ni Lola dahil sa paglalaro ng malakas na alon sa bangka namin. Nang makarating kami sa isla, dun pa lang kami nakahinga ng maluwag. Payak lamang ang pamumuhay sa isla na yun dahil mga kubo lamang ang tinitirhan ng mga taga ron. Dinala kami ng albularyo sa isang kubo. Dito kita gagamutin, Kito. Bakit kailangan pang lumayo tayo? Dahil hindi makakatawid ang anino niya sa dagat kung hindi rin tatawid ang taong nagpakulam sa iyo. Wala pa rin ako maintindihan sa mga sinasabi mo eh. Hindi mo na kailangang unawain. Magtiwala ka lang na kaya kitang gamutin. Pinapasok na muna ng albularyo si Tio Chito sa nag-iisang silid na naroon. Kami naman ni Lola ay naiwan.
Kami naman ni Lola ay naiwan sa labas. Kinausap ko rin si Manong Eman tungkol sa aninong nakita namin kay Chong. Manong, may kinalaman po ba yung anino ni Chong? Bakit dalawa sila? Sa anino niya nilagay ang kanyang sumpa kay Chito. Para kahit ang isip nito ay kaya niyang basahin. Hindi pa. Kailangan ko munang gamutin ang sakit na inilagay ng taong yon kay Chito. Makikisabat na sa inyong usapan. Pwede bang malaman kung sino ang nasa likod ng pangungulam sa anak ko? Kilala niyo po siya. Malapit ang taong yon sa inyo. Sa katunayan, meron siyang kasabwat para ibagsak si Chito. Pero anong dahilan nila? Bakit nila ito ginawa sa anak ko? Kilalang mabait ang anak ko at marunong makipagkapwa-tao. Matinding inggit po ang nakikita kong dahilan ng taong yon. Pwede rin paghihigante. Sabihin mo, sino ang taong nagpapahirap sa anak ko? Mataman munang tinitigan ng albularyo si Lola bago niya tinukoy ang taong nasa likod ng pangungulam kay Chong. Kahit ako nabigla, hindi ko kasi akalain na magagawa yun ng taong yun kay Tio Chito. Tama lang pala na pagsalitaan sila ng hindi maganda noon ni Lola. Biglang nag-init ang ulo ko dahil sa ingratong yun. Wala sana siya sa kinalalagyan niya ngayon kung hindi dahil kay Chong. Ilang sandali pa iniwan na rin kami ng albularyo. Kailangan na raw niyang umpisan ang paggagamot kay Chong. Ngayon alam na daw ng taong yun ang kanyang presensya. Kaya gagawin daw lahat nito para mapigilang gumaling si Chong. Hindi ako makapaniwalang magagawa yun ng bayaw niya na asawa ng Tia Meli mo. Sa lahat ng manugang ko, siya ang pinakamabait sa lahat. Minsan po kasi, ang kabaitan meron ding itinatagong lihim. Patawarin ako ng Diyos kapag nalaman ko talaga na may kinalaman din si Meli sa ginagawa ng asawa niya. Itatakwil ko siya bilang anak ko. Alamin po muna natin ang panig niya. Tama ka. Uuwi muna ako sa atin. Sasamahan ko na po kayo. Hindi naman po pababayaan ni Manong Emma ng Chong. O sige. Dahil hindi maganda ang panahon at nagngangalit pa rin ang alon sa dagat, nagpalipas muna kami ng ilang araw pa. Nang gumanda na ang panahon, nagpahatid muna kami sa isang bangkang demotor. Bago kami umalis, isang orasyon ang ginawa sa amin ng albularyo. Hindi namin alam kung para saan yun. Basta ang sabi niya, proteksyon naming maglola. Pagdating sa bahay, napansin ko ang kakaibang tingin sa amin ng mga kapitbahay. Hindi na lang namin sila pinansin ni Lola. Iligpit mo na ang mga mahahalagang gamit natin dito. Buo na ang pasya ko. Aalis na tayo sa bahay na ito. Oh, pero bakit po natin iiwan ang bahay na to? Buong buhay ni Chito ay binigay niya sa amin na pamilya niya. Kinalimutan niyang may sarili din siyang buhay. Lagi niyang sinasabi na nabigo niya kami. Pero ang totoo niyan, kami ang bumigo sa kanya. Hindi ko siya nagawang protektahan laban sa taong may matinding inggit sa kanya. Kakayanin niyo po ba na tumira sa ibang lugar? Buong buhay niyo po dito kayo tumira. Handa akong magsakripisyo para kay Chito. Gusto ko namang bumawi sa kanya. Sa bagay nga po, sino pa bang matatahimik sa bahay na to? Kung alam naman natin na may ahas na laging nagmamasid sa bawat kilos natin. Sa tingin ko po, iyon na rin ang gugustuhin ni Chong. Inuna ko munang ayusin ang mga gamit ni Chong. Dadalhin na kasi namin yun kapag umalis kami. Nang matapos ang ginagawa ko, nagpaalam muna ako kay Lola. Gusto ko rin kasing dalawin si Susie na ilang araw ko ding hindi nakita. Pagdating sa bahay nila Susie, tuwang-tuwa siya na makita ko. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Pwede ba yun? Kinailangan kasi namin ilayo dito si Chong. Nalaman kasi namin na hindi iba ang kumukulam kay Chong.
Sabi ko na nga ba eh. Ayaw ko lang kasing manguna. Pero malakas ang kutob ko na hindi rin iba sa inyo ang may kagagawan nun. Kasabwat pa yung kaibigan ni Chong na pinamahala niya ng babuyan. Grabe na talaga ang mga tao ngayon, no? Sinabi mo pa, mga ingrato at walang utang na loob. Eh, kumusta na pala ang tiyong mo? Wala pang sinasabi si Manong Eman, pero may tiwala ako sa kanya. Alam ko magagawa niyang pagalingin si Chong. Sana nga gumaling na sa lalong madaling panahon ng tiyuhin mo. Sana karmahin ang taong nasa likod ng pagkakasakit niya. Marami pa kami na pagkwentuhan ni Susie. Iniba na lang din namin ang pinag-uusapan namin. Dahil wala ang mga magulang niya at nasa kabilang isla, naisipan muna niya na samahan ako sa bahay. Habang naglalakad kami, palingalinga si Susie. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Alam mo, hindi talaga maiiwasan na kainggitan ng tiyuhin mo. Bukod tanging siya lang kasi ang nakapagtrabaho sa ibang bansa. Siguro nga. Pero hindi ko talaga mapapatawad ang mga gumawa nito sa kanya. Gusto kong iganti ang tiyuhin ko. Paano ka naman gaganti? Ipapakulam mo rin ba sila? Mas patindi pa sa kulam ang gusto kong mangyari sa kanila. Para maranasan nila ang naramdamang paghihirap ni Chong. Naiintindihan ko ang galit mo, pero hindi tama na gumanti ka. Ipasa Diyos mo na lang ang kasamaan nila. Hindi sa lahat ng oras, ipinapasa Diyos na lang ang mga masasamang ginagawa nila. Nasasabi mo lang yan kasi galit ka. Huhupa din yan. Hindi na lang ako umimik. Hindi ko na lang sinabi ang naglalaro sa isipan ko. Mula nang malaman ko kung sino ang nagpakulam kay Chong, nabuo na sa utak ko ang paghihigante. Hindi ko nga lang alam kung paano ko sisimulan. Pagdating sa bahay, wala si Lola. Bigla akong kinutuban ng masama. Agad kong niyaya si Susie sa bahay ng isa sa kapatid ni Chong. Nadatnan nga namin doon na galit si Lola. Niyakap ko na siya sa bewang at pilit na pinapakalma. Demonyo ka! Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilya namin, pagkatapos kang tulungan ang anak ko at maging ang mga anak nyo, ito pa palang igaganti nyo! Tara na, Pula. Hayaan na lang natin sila. May karma rin sa mga katulad nila. Hayaan mo muna ako, Nueva. Ikaw, Meli, mas kinakampihan mo pa ang asawa mo kesa sa kapatid mo na malaki ang naitulong sa pag-aaral mo. Nakatungo lamang ang tiyahin ko at tinatanggap ang masasakit na salita ni Lola. Samantalang ang asawa nito, nakatungo nga ang ulo. Pailalim naman kung tingnan si Lola. Mababakas na wala sa kanya ang pagsisisi sa ginawa. Nang matapos masabi ni Lola ang lahat, kusa na rin siyang tumalikod at umalis. Bago ko sumunod kay Lola, isa-isa ko muna silang tiningnan. Una si Tio, Tia, at ang dalawa nilang anak na hindi nalalayo ang edad sa akin. Kinabukasan bumalik na rin kami sa isla. Agad naming kinumusta si Chong. Sabi ng albularyo na tutulog siya. Nagbabawi lang daw si Chong nang nawalang lakas nito nung mga nakaraang araw, nung hindi siya nakakatulog. Nang pumasok kami sa silid, mahimbing ang natutulog si Chong. Sa loob ng ilang araw, malaki na ang ipinagbago ng anyo niya. Ang dating humpak na pisngi, muli na nagkakalaman. Hindi na rin maputla ang kulay ng balat niya. Maging ang mga sugat na basta na lang tumubo sa balat niya. Unti-unti na rin natutuyo at nawawala. Hinayaan ko muna na si Lola ang nasa silid. Lumabas ako para kausapin ng albularyo. Ibig po bang sabihin, magaling na si Chong? Ganun na nga. Nagawa niya malampasan ang pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay niya. Maraming salamat po sa tulong niyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tungkulin ko manggamot. Bakit po sobrang bata niyo para maging albularyo?
Ang alam ko po kasi, ang mga albularyo, mga matatanda na. Hindi naman lahat ng albularyo mga matatanda. Pero, bihira nga ang ganitong edad. Paano po kayo naging albularyo? Bakit ba ang dami mong tanong? Wala lang po, dahil lang po sa kuryosidad. Noon pa po nakuha niyo ng atensyon ko. Ganun ba? Gusto mo rin bang maging albularyo? Hindi po, gusto ko pong maging guro. Ha, maganda yan. Nagtagal pa kami sa isla niyon. Nagustuhan kasi ni Chong ang katahimikan ng lugar. Tuluyan na rin bumalik sa dati ang kalusugan niya. Si Lola naman naisip na sa bayan na kami manirahan. Doon ko napagtanto na desidido na talaga siyang lumayo sa isla kung saan kami nakatira. Natitiyak niyo po ba na gusto niyo nang lumayo tayo? Oo, Chito. Nawala na sa akin ang ama mo. Ayokong dumating na maulit muli ang pagkakapahamak mo kung mananatili tayo roon. Magiging masaya ako basta magkakasama tayong tatlo. Kayo pong bahala. Wala akong tutol kung ano man ang desisyon niyo. Kung sa bayan po tayo titira, araw-araw ko na po kayong makakasama. Oo naman, Apo. Ang ipon ni Lola ang ginamit namin para makabili ng maliit na bahay sa bayan. Si Chong naghanap ng trabaho para kahit papano ay meron siya mapagkaabalahan. Ako naman, abala na muli sa pag-aaral. Hanggang sa kasalukuyan, laman pa rin ang isip ko kung paano makakaganti sa taong kumulam kay Chong. Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko na ipaghihigante ang taong pinagkakautangan ko ng loob. Araw ng Sabado, nagpaalam ako kay Lola na makikipagkita lang sa isang kaibigan. Agad naman niya akong pinayagan. Lingid sa kanya, babalik ako sa isla na dati naming tinirhan. Matagal na rin kasi akong pinagbawalan na bumalik doon. Hindi ko lang kasi matiis na hindi bumalik doon. May isang tao lang akong gustong makausap. Wala rin naman akong balak na makipagkita sa mga kamag-anak namin doon. Nang makababa ako sa bangkang demotor na sinakyan ko, mabilis kong tinugpa ang 100. Hinihingal pa ako na marating ko ang bahay ng albularyo. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Akala ko ba pinagbawalan ka nang bumalik sa isla na to ng lola mo? Pero importante ang sadya ko sa inyo. Ano naman ang mahalagang sadya mo? Mahigit 1 taon na rin mula nung kulamin ng mga taong yun si Chong. Dahil mabait ang tiyuhin ko, nagawa niyang patawarin ng mga taong gumawa ng masama sa kanya. Pero ako, hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto kong gumante, pero hindi ko alam kung paano. Siguro gusto ko rin siyang kulamin kasama ng buong pamilya niya. May kakilala ka bang pwedeng gumawa ng gusto ko? Ang totoo niyan, meron. Talaga? Pwede niyo ba akong ipakilala sa taong yun? Hindi na kailangan. Nasa harapan mo na siya. Ha? Kayo po? Hindi po ba albularyo kayo? Oo, albularyo ko. At isa rin akong mambabarang. Paano po nangyari yun? May kakayanan din ako mambarang. Hindi nga lang to libre. Hindi kagaya ng panggagamot ko. Pinipili ko rin kung sino ang babarangin ko at kung ano ang kasalanan nila. Kapag sa tingin ko agrabyado ang biktima, pumapayag ako. Para na rin naipaghiganti ko ang mga naaapi ng walang kalaban-laban. Pwede mo bang barangin ang kumulam kay Tio Chito? Sigurado ka? Di ba kapamilya mo sila? Iyon na nga eh. Kapamilya nila si Chong. Pero nagawa nila ang bagay na yun sa kanya. Sa kabila ng kabutihan niya sa kanila. Gaya ng sinabi ko, hindi libre ang pambabarang ko. May pera ako. Matipid ako kaya naiipon ko ang baon na binibigay sa akin ni Lola. Kung ganon, payag na ako. Hindi ko na napigilan ng mapangiti ng pumayag si Manong Eman. Hindi niya sinabi kung kailan niya isasagawa ang pambabarang sa bayaw ni Chong. Maghintay na lamang daw ako.
Tsak naman daw na makakarating sa akin ng balita. Makalipas lang ang 3 araw, isang taga-Islam pumunta sa bahay. Sinabi nito na patay na daw ang asawa ni Tia Meli. Tila daw binarang ang lalaki. Dahil di umano sa mga insekto na lumabas sa katawan nito. Dahil anak ni Lola si Tia Meli, napilitan kaming umuwi sa isla para makiramay. Nang makita ni Tia Meli si Lola, agad siyang yumakap at umiyak sa balikat ng ina. Kasalukuyang kami magkatabi ni Chong, habang kausap ni Lola ang mga anak niya. Karma na po siguro sa kanya ang nangyari. Mas masahol pa ang pagkamatay niya sa ginawa niya sa inyo. Kahit na ganun ang ginawa niya sa akin, hindi ko hinangad na mapasama siya. Matagal ko na rin siyang napatawad. Hindi ko maiwasan ang lihim na mainis kay Chong. Imbis na kasi matuwa siya, bakas pa sa mukha niya ang kalungkutan. Tumagal lang ng 3 araw ang burol. Kinailangan na kasing ilibing agad ang labi. Dahil sa kakaibang amoy na lumalabas sa nakasara nitong kabaong. Sa pagkakatuklas ko sa pagiging mambabarang ni Manong Eman, tuwing may nakakaaway ako, lagi ako nagtutungo sa kanya para ipabarang ang mga yon. Para akong naadik sa pagpapabarang. Hanggang isang araw natuklasan ko kung bakit ako iniwan ng inay nun. Nagkaroon pala siya ng karelasyon. Hindi alam ng lalaki na may anak siya. Kaya naman inilihim niya ang tungkol sa akin. Sa takot na matuklasan ng lalaki ang tungkol sa akin, mas pinili niyang abandonahin ako. Mula sa mga lumang gamit, nakita ko ang nag-iisang larawan na naiwan sa akin. Nanlisik ang mga mata ko sa pagkakatingin ko sa larawan. Nang araw na yun, nagpaalam ako kay Lola. Sabi ko pupunta lang ako sa isang kaibigan. Lingid sa kanya, babalik ako sa isla, sa bahay ni Manong Eman. Gusto ko na rin kasing tuluyang matuldukan ang kaugnayan ko sa aking ina. Wakas. Dameng,